Welcome back dito sa channel natin. Ngayon lang ulit tayo nakabalik dito sa Manila Bay Area. Magbibigay tayo ng update sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito. Pero bago pa yan, kumustahin muna natin ano na nga ba nangyari dito sa Dolomite Beach. Ito pala yung artificial na rock formation na inilagay dito sa dulo ng Dolomite Beach malapit sa US Embassy. Nasira yung rock formation na inilagay dito dahil sa mga nagdaan na mga bagyo at hanggang sa ngayon hindi pa rin ito naibalik sa dati nitong ayos. Patuloy ang transformation dito sa Manila Bay Area at maraming mga bagong development na tinatayo dito sa ngayon. Mamaya lang pupuntahan natin ang mga yan. Inanod na pala dito sa shoreline yung boom tube ba ang tawag dito? Yung humaharang sa mga basura. Nakalagay yan doon sa may dagat. At ngayon nga ay nasira na at nandito na sa shoreline. Suspended pa rin ang mga reclamation projects dito sa Manila Bay. Katulad ng Manila Waterfront City na itatayo dyan sa likod ng Quirino Grandstand at sa unahan naman ang Horizon Manila. Dito naman sa kabila, malapit sa CCP Complex ang Manila Solar City. Sa ngayon, dalawa pa lang ang pinayagan na magpatuloy at tapusin ang mga reclamation projects na ginagawa nila dito sa Manila Bay Area. Ang Pasay Harbor Reclamation at ang SM Prime Reclamation Project. Ito na ngayon ang shoreline ng Dolomite Beach. Hindi na siya pantay katulad nung bago pa lang na inilatag ang Dolomite dito. May area na na-wash out na ng konti. 'Nabawasan na yung mga basura dito sa shoreline pero hindi na ganoon kapino o kaputi yung sand dito. (4 PM na ako pumunta dito sa Dolomite Beach. Kadalasan kapag ganitong oras, napakarami ng tao dito. Pero sa ngayon, konti na lang yung pumupunta dito sa beach. Siguro nagsawa na rin yung mga tao na pumunta dito. Dito naman sa part na to, medyo malayo sa shoreline. Maputi at pino pa yung sand.
Ito pa yung the rest sa boom tube na inaanod dito. Tuluyan na pala talagang nasira. Hindi na kinaya. Sayang naman, ito pa naman yung maharang sa mga basura na papunta dito sa shoreline. Andito na tayo sa pinakadulo ng Dolomite Beach. Hanggang dito lang yung sand na tinambak at hindi ito maabot doon sa Manila Yacht Club. Ang ganda pa naman ng view dito sa Manila Bay, pero sa mga susunod na taon magbabago na yan kapag natapos na ang mga reclamation projects na tinatayo dyan sa Manila Bay area. May mga bagong structures at 2-story building na itinayo dito. Tapos na itong mga bagong building pero hindi pa rin siya ginagamit. Alamin pa natin yan sa mga susunod na update kung ano yung magiging purpose ng mga bagong building at structures na itinayo dito sa Manila Bay. Yung mga bagong restroom tapos na rin pero hindi pa rin ito binubuksan. Yung drainage system dito sa Manila Bay na bahagi ng rehabilitation project, hindi pa rin ba ito tapos hanggang sa ngayon? Matagal na ang project na ito ng DENR, ang bagong drainage system. Panahon pa ni former President Duterte, hindi pa rin tapos hanggang sa ngayon. Anyway, dito na tayo sa mga bagong proyekto na tinatayo dito sa Manila Bay area. Ito na ngayon ang latest na progress sa ginagawang SMDC Sands Residences. Ito ay 56-story na residential condominium. Ongoing na pala ang redevelopment sa dating Grand Boulevard Hotel na nasunog at nagsara na ilang taon nang nakaraan.
Ito naman ang Aspire Tower na malapit nang matapos. Isang 48-story na bagong residential building. Tapos na rin yung iba pang mga bagong building dito sa dulo ng Baywalk malapit sa Manila Yacht Club. Isa pang bagong restroom dito sa dulo ng Baywalk, pero ganun din katulad dun sa isa, hindi pa rin ito binubuksan. Andito pala yung karamihan doon sa mga tube na inanod. Ang baho, ang lakas ng amoy. Andito naman tayo sa location kung saan itatayo ang Aquarius Residences. Ito ang supposed to be pinakamataas na residential building dito sa Metro Manila. Pero hanggang sa ngayon, ilang taon na nakaraan, wala pa rin progress dito sa area. Nasa 76 stories ang residential building na itatayo dito. Sana matuloy na yan next year. Mabuti pa tong Aspire Tower, malapit nang matapos. At finally, pasok muna tayo dito sa bagong Manila Zoo. Nakakalungkot lang isipin na wala na pala ang nag-iisang elepante dito sa ating bansa, si Mali. Pero ayon pa sa latest update na nakalap natin, ibabalik din si Mali dito sa Manila Zoo. Kasalukuyan pang pinoproseso ang katawan ni Mali na isa sa ilalim sa taxidermy. Ibig sabihin, iprepreserve ang katawan ni Mali para muli siyang maibalik dito sa Manila Zoo at makita pa rin ng mga tao na papasyal dito. Ipapakita ko lang sa inyo yung pinaka-last na video na nakunan ko bago pa nawala o namatay si Mali. Ito ay mga 3 days bago nangyari. Mapapansin naman natin na mahina na siya dito dahil meron pala siyang iniinda na iba't ibang mga sakit. Kaya pala ayaw na niyang humarap dito sa mga tao. Pero para sa akin lang, opinion ko lang to, hayaan na lang siguro natin si Mali na mag-rest in peace at wag nang ibalik dito bilang bagong atraksyon. Pwede naman siguro kumuha ng bagong elepante na ipapalit kay Mali. Anong masasabi nyo sa balitang ito at sa mga bagong developments dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.